Power Radio Abante Lungsod Kauban si Night Spider Roy Labunos Abante Lungsod. Espesyal na ito bisita karon natin bisita mga higala. Makita ninyo diya sa atong mga platform presentation TV. Live ta sa atong Roy Labunos account o sa atong YouTube channel mga higala ang Roy Labunos Vlog o sa atong Sayam Corporation usab sa mga nagkalain-lain nga mga platform presentation karon mga higala. So welcome kung dunay sa Manila, dunay gitawag may galag, bakit ikaw? Bakit ikaw? Hapit ito kanong usa sa mga awit mga higala, no? Bakit ikaw? No? Karon, nganong ikaw? Pero ato sang pangutan-on ni si atong bisita og nganong nahimo siyang Nixon na sikat sa Cagayan de Oro in Mindanao gani, no? Tungod sa iyang kampanya ni kato si Juan Gina Lopez, mahilig kay kinaiyahan. Ha? Ay idol man ako to si Gina Lopez mga higala, no? Kay Ganahan kaayo ko nimo o oy. ganong nainani pero sa di papaila sa si Mr. Nixon Baban Kagawad dias Cagayan de Oro City. Mayong good morning diya nimo Kagawad. Mayong good morning diha kanimo Power Radio Binata Roy Labunos. Ako ning maninoy kasal mo higala, ha? Pero kaya gini siya kulba kini. So kinsa man si Nixon Baban pero sa dili pa ipangumusta sa imong mga higala diha kay daghan na mga Sus, sa tanan nga lisod kayong buhaton mao nang magpabuto sa atong budyong bitaw nga pangutanan lisod kayo na itubagon kay mura taga-alsa sa atong bangko ana. Pero sige, si Nixon Baban usa ka social media activist unsa may gipasabot ana pinaagi sa social media diha nato kanang gipakusgan ang atong pasiugda para sa kinaiyahan. Ang mga kabaguhan nga gusto nato makita sa atong katilingban diha nato gipaagi sa pag ambit sa atong mga baruganan, no? Ug diha pud kita nag solicit og suporta sa katawhan kay kuan naman kini social media power naman ni karon magamit especially kung imo ni kaning side by side sa radio ang audience nato dili lang kay Villanueva, dili lang Cagayan, tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan. Kinsa man si Mr. Nixon Baban, minyo ba ni ulitaw pa? Personal yung gusto personal. Oh. Minyo na ato gina-istorya kay kung dili ka makatabang sa imong katilingban kung adunay problema ang pamilya o wala ba unsabay dagan sa imong pamilya. Susugod ta sa pamilya sa. Okay. Ako minyo 38 years na, no. Wow. Hantod karon mao ra gihapon akong asawa. Kana. O nakita yung 5 ka mga bata. Dili man perfect ang atong married life pero kabalo ka ang among pagkaminyo sa akong asawa mura ni siya binog kadugay kakalami. Aki red wine. Di ba ang binog kung kadugay na siya kakalami. Unya among mga anak wala na may mga dependents puro na mga dako ni sila ang tulo to asa gawas nasod. Kana. Matawag nga ato ni silang mga heroes kay tungod pinaagi sa mga kaning paningkamot sa atong mga OFW mo yung na nakapabuhi sa atong ekonomiya, especially sa panahon nga naglisod yun ang atong ekonomiya, no. So akong kamagulangan to dito sa Basel, Switzerland. Usa ka pastry chef, akong ikaduha to sa Toronto, Canada si Iva Camille, usa ka registered nurse. Ang ikatulo si Bill Clinton to sa Belfast, Northern Ireland, United Kingdom. So ang duha nabilin diri inaot nga di na ni sila manggawas kay gusto ba nato mga ginikanan nga nay mabilin nato, no, especially sa atong old age kay lisod kay ni we end up nga emptiness syndrome ang tawag ana. Kana bitaw nga wala nay mabilin murag kun bitaw kanang langgam nga pag mulupad na mga anak wala na yung mabilin sa balay. Kami na lang duha gihapon sa akong asawa. So mingaw kay na I hope nga kining duha magminyo pero diri ra unta duol sa amo, diri ra unta sa Cagayan. Mura kag mobalik pagka ulitaw kung kamo na duha diha. So kadus ba nagsugod si Nixon Baban pagka alagad sa katawhan? Dugay na kay sa high school pa ko, student leader naman ko daan. Okay. Na presidente kita sa kuan kanang Junior Philippine Institute of nagsugod di akong kaning pagkahilig sa politika pag akong papa nahimog
city councilor sa Zamboanga City. Inyo din ang dugo. Unya akong nahimo pud kita kagawa diya sa barangay namo sa Baliwasan sa Zamboanga ikaduha na sa pinakadako ato nga panahona og sa atong pagkakagawad gi-award kita sa Department of Interior and Local Government as the most outstanding barangay kagawad of Zamboanga City, most outstanding barangay kagawad of Region 9 og giabot kita dito sa PICC og gitagaan kita dito pasidungog isip outstanding kagawad of the Philippines by no less than President Ramos o ni Rafael Alunan nga isip DILG Secretary at panahon. So dili bangko sa atong pag-alagad sa katawhan, no. So mauna ang nag-break pero sa estudyante pa ko active kay ko sa mga student organizations, no. Nahimo kitag president sa Junior Philippine Institute of Accountants, nag-active kita sa mga federation sa mga student government. So nagsulat kita sa among school organ, ga-appeal kita sa mga school debates, sa mga oratorical contest, mo kana akong background, no, sa akong kanang pagkahilig, Boy Scout of the Philippines. Usapod ko ka Boy Scout. Boy Scout. In fact, unsa nga tuig to, 1990. Nahimo kita og kanang chairman sa Boy Scouts of the Philippines Cagayan de Oro City Chapter. Council. Kita sa atong panahon na human nato ang building kanang nasa abay sa City Health. Kung nakita ninyo ng Hall of Justice nga nasunog, katong building abay ana sa atong panahon isip chairman of the board na human ka na nga building pinaagi sa atong pagduol sa mga scouting benefactors nato sama ni katong anhing Senate President Senator Pimentel, no, Quirino, sila Haraula, naka-infuse sila diha og substantial nga funds aron mahuman magamit ka na nga building karon gamit ka na sa atong city government sa Cagayan de Oro isip kanang opisina sa City Disaster Risk Reduction Management Department. Kagawad, no? Kagawad ka karon sa Barangay Makasandig. Makasandig. Kini, kagabi ni. Sige mo kog sunod sa imong social media account o gapaminaw gyud ko sa imong mga programa usab sa imong programa sa media, so sa mga media platforms. Ako na ibawan sa una, kritik ka sa Mayor des Cagayan de Oro nga si Oka Moreno unya sa una ug hatod karon walay pagkabali likod kay kabaruganan ngano man. Before ko nahimog kritik, no, matod pa sa iya nga ako daw yung basher. Siya mismo. O siya kuan man na sa usa ka sibiyahan, unya gi-interview siya o bisan sa iyang press con ginganlan gud ko niya og si Dr. Bob Osio og si Attorney Mark Mandig among sa iyang mga numero 1 nga mga bashers ko sa iyang mga programa, sa iyang mga kalihukan sa city. But before that, di ba, kung mga dumduman nimo, gidagan ba kita nga kauban siya? Correct. At pulmiro niya dagan, kaduha ba to? Sa duha ka higayon. Duha ka higayon. Upon his invitation, wala kita gidagan nga nagpresentar kita sa atong kaugalingon. Sige, bitar. Siya nag-invite tungkol sa atong mga nahimo para sa kinayan ato nga panahona. Unya nakita niya nga wapo ni nga ubanan nga grupo kay gikan man siya dito sa probinsya, wala man siya mga batos ato nga panahona dito sa Cagayan. Kami sa civil society mo yung gigamit nga usa sa mga vehicles niya makasulod siya sa politika sa Cagayan de Oro. So yubanan namo siya kay naami kasabutan nga mo lagi nga kaning iyang ampingan ang kinaiyahan o i-promote niya ang ecological balance nga ang kalambuan dili maka-apekto sa kaning kinaiyahan, dapat balanse. So mao na among kasabutan. Apan mo ingon ng mga tao karon dito sa Cagayan nga nausab ko na naglahi ko ako nagbalhin ko wala. Nagpabilin ako sa baruganan. Sa baruganan. Na ako sa mga akong gikatuuhan, siya ang nausab. Okay, kung bantayan nimo ang mga kauban niya karon, mao nang mga tawo nga kusog kay mo libak niya ngano gikuha man na niya nga magkalahi man na sila prinsipyo. Ay tama no, kaning iyang mga kauban karon. O sa iglesia nako si atong higala no. Tunay kaibigan Attorney Roldan Suan kagawad gyapon sa Cagayan, Attorney Soriano og ang atong konsultan diri sa atong mga programa Attorney Ernie Palanan ug Attorney Angelim. Kaninyo tanan diha may morning kaninyo diha ha. Okay, padayon ta kagawad no. So wala ka mausab.
Wala ko mausap sukad-sukad, wala kita nausap, consistent kita sa atong mga katuuhan. Mao na akong pirmi ginasulti nga ang consistency masulay ra na siya sa panahon. Kung kung imong gibarugan sa una ug sa karon wala na usab, ang nausab lang ang imong giubanan nga mga leaders, wala na siya, dili na makaminos sa imong pagkatao. Ang dili maayo ka na bitaw nga gabalin-balhin ka og imong kauban para for political expediency, kay imong giapas imong political survival. So ang imong giuna ang imong ambisyon, imong personal interest over ang interest o kaayuhan sa kadaghanan o kinabag-ang katawhan. Kita sa atong kaning sukad pa sa atong pagka-estudyante hantod karon, wala ang prinsipyo kon na kanang dapat ligon na siya, dili na pwede nga mausab-usab. Kung unsa imong prinsipyo defines ang imong karakter. So kita ang atong pagtuo nga ang kinaiyan mo'y tinubdan sa kinabuhi ug ang pag-amping niini mo'y pinakataas nga pamaagi nga makahatag kita og pagdayeg sa atong Ginoo. Nagpabilin kay pag-abot sa panahon bisa mag-inusarar ako kung matubang na kita sa atong labaw nga makagagahom sa Judgment Day, mangutana siya unsa may gibuhat nimo dito sa kalibutan, Nixon. O kana akong pwede nga mapasigarbo sa atong Ginoo, ako giampingan ang imong creation, ang imong gibuhat. Sa to pa, ang imong baruganan mao lagi magproteksyon sa kinaiyahan o di kining atong namunuan des Cagayan de Oro kay medyo na magyud ang amot og ako ring balikan karon taon. Ganiha mao man ang top na dunggan ako inyong programa gani gisgutan ninyo mga kadalanan dito nga ang mga truck nga galabay, mga dagko kayo guba ng mga dalan sa bukid. Unya kanang mga kadalanan supposedly farm to market roads kana dalan na para sa mag-uuma nga makadala sila sa ilang produkto diha sa merkado. Apan ang farm to market road, ang nahimo na siya og quarry to may stockpile road, quarry to may construction road, kay ang galabay diha mga dako kay truck nga ang design sa kalsada diha 6 inches para ra gyud na sa mga truck nga makadala og mga utan, mga produkto sa pag-uma nya daubi karon kay ang naggalabay diha gadala og mga boulders, graba, mga bato nga imbis nga 10 tonners tag 20 tonners katubi bitaw mga dagko kay truck nga made in China, mga brand new pagyod. So mao na ang resulta karon nga ang pangutana para kang kinsa ba ng inyong mga gihimo nga mga dalan aron paghuman sa termino nimo mayor unsa may actually na imo gyud na kahatag sa nabilin sa Cagayan de Oro, guba nga mga dalan. Guba nga mga dalan tungod anang mga quarry. O nga imong gi-tolerate gi-allow. Ingon nila sa una wala on kuno nilang quarry, umutin-aw na kuno sa pada sipunan kung sila na maglingko diha. Natuman ba? Natinaw ba? Dili man dautan ang quarry. Kay kinahanglan man na siya para sa kalambuan, kay dili man ta makatukod og mga structures, mga buildings kung wala kana siya. Ang atong i-promote is responsible quarrying. Og to exact the appropriate taxes, ang mga buwis nga insakto na dapat bayaran sa mga quarry aron nga ang makolekta nato nga buwis mo magamit nato para i-rehabilitate sa mga bukid, sa mga suba og dalan nga nagiguba sa ilang operations. Pero kung minus imong gibayad, for example, kanang kada truck nga mo hakot ka tagaan magkag DR ana Poweroy. Kanang DR naka-indicate diha kung pila ka truck imo pwede mahakot. So kung imo nag-recycle nakasulat diha usa ka biyahe unya kapulo nga biyahe kay isa ra ka nagbayad. Ay patay. Imo nang giilad ang gobyerno ana. Naay ka kunsabo nila na mao na karon kung tan-aw nimo nga walay kwarta nga gasulod nga sufficient para ma-rehabilitate ang mga giguba nga mga kadalanan og bukid sa atong mga quarry operators. So ang kahitabo pa hinuon ang gobyerno sige pangutang aron magsige repair og maghimo og mga bag-o nga kadalanan at the expense of the taxpayers, at the expense of mga tao nato diha sa kabukiran. Nya abi lang siguro nila pirmi nila nga matinunto ang mga tao diya sa bukid. Ingana ra na sila, bilang ninyo nga mga taga-bukid, wala nakasabot sa inyong binuhatan. Nakasabot ka na sila. Muhatag mo og kwartaan na nila, mudawat ra na sila, pero ang tao karon mata na. Mudawat ra na, pero tanaw ra pag-abot sa eleksyon. Makuratan mo. Okay. Nganong kinahanglan magkapilion sa katawan para nimo? Daghan man kay mga angayan pa, mas angayan pa kanako, pero ako ra gihapon gi-present akong kagalingon kay siguro ako nagtuo nga
pipila lang kami og siguro manggani nga ako ra gyud ang pinakakusgang yun nga dala sa agenda para sa kinaiyahan. Akong laro na si Nixon Baban, mudagan pagkakagawad sa Cagayan de Oro. Karon 2022. Ngano importante man no para sa kasayuran sa atong mga tigpaminawan, ngano importante man ang kinaiyahan bisan pa diri sa Bilya ug sa Misamis Oriental. Dapat ang kalambuan mahiuyon dapat sa kanang kinaiyahan dapat balanse kay kung dili kanira timan muhatag kog example. Power Roy, kung daghan kag kwarta, challenge hagit nako ni sa mga milyonaryo nga naminaw ka nato karon. Igawas tanan yung kwarta. Sulayan daw, sulayin ninyo nga pag-ihap sa inyong kwarta nga dili mo mo ginhawa sa sulod sa 3 ka minutos. Tanaw nato sa mahitabo nimo. Kung ang tao di ka ginhawa sa 3 ka minuto, ang ending ana syutay patay. Mao gani ingana ka importante ang oxygen kung ang tao nay COVID kay ang hangin importante kay kung polluted ang hangin unsaon man nimo ang kwarta kung ang ending nimo magsakit kag cancer. Ingana pod ka importante ang tubig. Sa 3 ka adlaw nga ang tao di ka inom og tubig, mamatay gihapon ta og dili ta kakaon sa sulod sa 3 ka semana, ang ending mamatay gihapon. Kung ikaw buligon ka sa katawhan nga mahimong kagawad yun. Kay marag kana tubig, hangin ug pagkaon mao na. O kay kinayahan man na siya. Kay kana ang tulo nga butang nga gikan sa kinayahan nga pinaka-importante ngano dili man kana siya nga top agenda pag-abot sa eleksyon. Ngano unahon man pirmi ang mga uban nga butang kaysa sa kinaiyahan. Diha ra nato madumduman ang kinaiyahan kung nay baha, kung nay katalagman. May na lang sad ka nga eleksyon, dili panahon sa baha o kanang tigulan, di ba summer tiginit. Tiginit. Pero kung siguro ang eleksyon may tabo sa October, December nga nay bagyo, basin sikat kay si Baban ana kay diha nila madumduman nga mao di ay ni mga gisulti ni Baban nga mo baha diri, nga mao ni may tabo kung dili nato ampingan ang atong kinaiyahan, atong palibot. Gwapo sa no? Gwapo sa di siya. Okay, bubalik ta karon to tawad. Pwede ta mag-usa ka oras diri ha. Okay, daghan kita giskutanan. Pero menos sa tagpahinom do pikas-pikas na ba? Okay, ato ding ipabati ato mga pahinom do mga igala. Pagbalik na to duga pa kita angay may sayran kay kwal gining kinaiyahan. Kana bang importante kini idol gina ko si Gina Lopez. Idol pa mo si Gina Lopez. Kayo. Okay, kulba ito siya no. Unya klaro man pod. Des bugo bahay pagpaminaw diyan ni Kapitan Talingting. Naminaw po na siya kay ang iyang basura po na ikakuha sa city sa oy ako rin amigo si Armin Cuenca kay taga Villanueva ba niya kong higala o niya sir Sir Armin ha uma tawagan ta ka umas Lunes. Okay daka kay nagreklamo po des bugos basura. Balik ta karon tawo dili lamang sa 97.9 Bantay Radio tigbantay sa Kristohanong Katilingban. Siam Corporation, Bantay Radio 97.9. 97.9 Power Radio. Power Radio. Villanueva, Misamis Oriental. Ali nakamo sa Karampakan 83, Alisabaw, sama sa RM, Siki, Bulalo, tinula og bisayang manok, tinulang isda sama sa bariles ug dugang paniana, adunok sila'y lechon manok ug liempo. Ang Karampatan 83, anaan lang sa may highway Katapunan, Villanueva. Ali na mga oras sa Karampatan 83. Nagpakita ka ba og eksperyensyado ug pulidong mananahi gikan sa Luzon, Visayas o karon ania na gayud sa lungsod sa Villanueva? Mao ang Teresa's Tailoring anaa nahimutang gilid sa may health center at gayud sa Villanueva Lying-in Center sa poblasyon 3 Villanueva, Misamis Oriental. Ang Teresa's Tailoring usa ka eksperyensyado ug swito sa tanang klase sa patay sama sa school and office uniforms, teachers uniforms, security guard uniform, apil usar ang mga klase-klaseng pantalon ug uban pa. Ang Teresa's Tailoring gipanag-iya ni Mr. and Mrs. Gregorio O'Giri Teresa's Tailoring. LV
LV General Merchandise. Ang LV General Merchandise nagbaligya og bugas, grocery items ug gamit para sa balay. Kaya na sila'y hardware, nagbaligya og simento, plywood, electrical supplies, gamit para sa tubig ug materials para sa balay. Ang LV General Merchandise anaa na himutang sa merkado publiko sa Taguluan, Villanueva ug Gasaan, Misamis Oriental. LV General Merchandise, owned and managed by Kagawad Elvisa Matutis. LV General Merchandise. BG Max Coffee Mix na bisan og taas ka og sugar, kining BG Max Coffee Mix may gala garantisado tungod kay stevia ang gigamit niini pagpatamis. Sa dili siya delikado sa imong sugar nga taas kayo, kadunay kang makainom, makapalit og makagamit niining BG Max Coffee Mix. Ikatulo na itong produkto mga gala mao kining aroma oil. Daghan usab mga testimonya igsuon nining aroma oil. Nga epektibo, garantisado, og barato og milagroso. Matod pa ni Pastor Dan Galyo gyapon mga kaigsunan nga gamita kining aroma oil. Maka-allergy ba? Walay allergy ang aroma oil. Nga naman, kay klaro nga pure herbal, walay gamit ka pintal kung sa pwede ang haplas. Pwedeng gamiton nimo kinis mga buros o katong bagong nanganak. Kung misis kay bagong mga nanganak, makagamit nining aroma oil. Halang ba na Poweroy? Ang aroma oil may pagkahalang. Kanang mahiligon ta og halang, magamit gana apan tamis nga magmahal. Sama gyapon ni kung higala nga halang siya, aggressive siya, pero tamis siya sa pagserbisyo. Ana ang serbisyo o katamis o kahalang sa aroma oil. Kung sa gamit ka mo ning aroma oil, nga mapalit gihapon dili sa Sibihan sa Bantay Radio, dili sa may barangay Katipunan, Villanueva, Misamis Oriental. BG Max Coffee Mix, mapalit gihapon dili sa atong Sibihan. Og ang BG Max Capsule, wow, grabe kayo ha. BG Max Capsule, garantisado, epektibo, milagroso o barato. BG Max Capsule. Kini ang Sayam Corporation. Bantay Radio 97.9. 97.9 Power Radio. Power Radio. Villanueva, Misamis Oriental. Okay, balik ta diri sa itong parakuban may gala sa programa ng Abante Lungsod. Kini nga programa turkan nato sa Tormax Capsule. Inyo kaya pong mapalit diri sa atong Sibihan ang Tormax Capsule. Unsay priority nimo gawa sa kinaiyahan kagawad no? Makatudlo nimo sa kasagaran sa mga kabatanunan karon kay lahi ang priority TikTok, email. Makatabang ba ang imong komite bang gusto kuptan ang imong profesyon sa pagtudlo sa mga kabataan para ma-divert ang ilang huna-huna nga sa pagproteksyon sa atong kinaiyahan? Yeah, pero before that, no, ako lang gusto nga i-specify kung sa kinaiyan akong gusto tutukan. Panubig, problema sa panubig. Na kay balo kita sa solusyon, ana, katulo sa tulo ka higayon, nag-present kita sa atong solusyon diya sa City Council. So, kung salig ang katawhan, ako nakaibalo sa solusyon sa problema sa solusyon sa problema sa panubig sa atong bayan. Kana usa. Kaduha nang utana ka usa ilaing nga priority nako, especially sa kabataan. Kani voters education. Gusto nako nga gamiton kini nga piliay to educate atong voters nga ang pagpili dili kana siya nga atong adalhon nga mga kandidato didto mag-TikTok sa City Council or diha sa atong hawanan sa board, provincial board. Dili madala na sa TikTok ug kanta-kanta kay seryoso ang mga problema nga hisgutan diha. So dapat mga tao nga nay tataw kayo nga mga programa o platform mo atong pilion nga atong saligan sa atong problema. Dili na pwede nga magkaroon lang manggawas kay magpili ay unya iagi lang sa palit sa boto, no? Ya pirmi lupigon nila ang mga kandidato nga mas angay nga ilang saligan. Una, voters education. And then third kani atong programa para sa ekonomiya sa Cagayan, ang Cagayanon First Policy. Kung namay kalambuan o mga oportunidad nga moabot sa Cagayan, unahon sa ang mga taga-Cagayan. De oro. Wala kita nagpasabot nga atong isarado ang kani mga opportunities sa uban nga mga probinsya nga nasa duol sa Cagayan. Pero daghan kay mga walay trabaho sa Cagayan. Daghan mga negosyo nagproblema sa Cagayan. Before nato i-open ang atong piltahan sa mga negosyante sa Manila,
atiman sa nato ato mga negosyante diya sa Cagayan. Before kita manghatag og mga trabaho dito sa mga nagkinahanglan og trabaho dito sa Lanao, Cotabato, diha sa Cagayan mismo daghan kayo nagkinahanglan og trabaho. Daghan kita mga graduates diha kay kun tungod kay kana ang Center of Education sa region. So daghang graduates, daghan nagkinahanglan og trabaho, unahon sa nato. Naay dapat nga pulisiya ang atong gobyerno nga ang priority sa Cagayano, sa Cagayan de Oro, mao yung mga Cagayanon. Kay kung magsigi tagpasulod kay mao lagi na ang imong ang concept sa atong mayor nga kalambuan dapat inclusive sa tanan, adili inclusive tanan dapat tanan okay ra mosulod. Na mao na karon nga nagkulang ang atong mga ospital, nagkulang atong mga eskwelahan kay tanan na naman sa Cagayan. Nga you also discourage ang kalambuan or development sa mga uban nga mga probinsya o mga kalakbit nga mga lungsod kay imo namang gidawat tanan sa Cagayan and na may limitations pod ang atong city. In fact, sa ako ganing pag-analyze, mas basin pa gani mas dako ang inyong gross domestic product no kung ato ko i-proportion sa Cagayan kay ang income sa city i-divide man nimo sa number sa population. Although billionaire city ang Cagayan, i-divide nimo sa 700 katao, mugawas ra na nga mas dako pa ang income sa mga taga-bilya. Ay sa ingon ka billionaire sa Cagayan, na ikaw kagawad man ka sa Cagayan. Tinuod ba nang isyu nga wa kuno makahatag ang city government og ayuda nitong pandemic nga kusog pa kayo? Nakahatag man siguro pero dili siya kanang enough sa kung atong ibase sa kanto kung mga pundo nga ilang gigahin. Okay. Naanay 200 nga gikan sa disaster risk reduction. Napay gikan sa napay 500 million nga supplemental. Napatoy gipadala ni Digong para sa katong 4,000 pesos per family cash assistance nga 1,000 per head. Kung upat mo, 4,000 dapat madawat ninyo. Daghan wala makadawat ana mo na perception sa mga taga Cagayan de Oro minus or wala gyud gihatag kay Ano wala ba to mahatag kagawad ka? dili masiguro kung angay mong ipangutana dapat sila kay sila may walang mga hatag ana. Kay sa akong tan-aw pod ang ilang approach sa COVID response reactive kayo mas giuna pa nilang pagpatambal kaysa kanang pagpalikay o pagprevent sa pagkuyanap sa sakit. Based ko sa imong barangay, nganong wala nila sa ilang pasabot sa inyong barangay nganong wala nila gihatag? Wala lang. Hilom-hilom. Naghatag man pero kung kay di ba ila man gi-claim sa media nga nahurot na nahatag na nagaana tanan nga unya makita nimo ang reaction sa radio sa social media nga grabe reklamo ang massive kayo ang reklamo sa mga tao so dili siya consistent sa ilang mga declarations nga na apod-apod na tanan nahatag na tanan mga ayuda nga gikan sa national government. Pero ang ako nahibaw-an gyud ang ilang priority naa sa pagpatambal no. Ganahan kay sila nga magkakahubid ka o nya dalon ka dito sa isolation o dalon ka sa ospital, budget bayana 28,000 kada ulo sa isolation. Unya pati PhilHealth dako ba pud ang budget kada kuanana kanang magsakit. Pero kung ang approach unta nga ayudahan ang katawhan aron magpuyo sa panahon nga at the height of the pandemic sa Cagayan, wala na unta na giabot sa punto nga daghan kayo namatay or nakuyanap ang COVID sa Cagayan. Kay naay mga higayon nga nag-number 1 ang Cagayan sa tibok nasod. Sa incidence of COVID, no? Naay mga panahon nga lupigon pa nato ang Davao nga grabe kay populasyon na sobra milyones ang populasyon na mas daghan pang COVID sa Cagayan atong mga panahon na. So naagid na siya kalabutan sa pag-manage sa atong mga atong leaders diya sa city og wala kita ni uyon ana. Kining matupad mo na di man gid ka ikaw lang kanina kay nay kakulangon sa management diya sa Cagayan de Oro. Ang inyong team karon naa ba mo'y ginaplastar nga kung buligan sa Dios nga kamoy mapili tanan kuno ba kanang krasya gid ba kamo tanan. Makorek ba ninyo ang wala makorek karon panahon na sa maong administrasyon? Naa ba mo'y plano para ana? Ingana gyud pirmi ang mga mo challenge mo oppose sa administration, di ba? Tanan opposition mao nang i-claim na karon ang pangutana unsa may garantiya nga ang mupuli mas maayo sa gipulihan. Kana dako kayo nang hagit sa katawan. Busa gani ako ang tubag nako ana inyong tukion ang background sa inyong pilion nga mga kandidato. Kay dili tanan nga kandidato kanang matinud-anon. So mahibaw-an nato na siya sa ilang kaagi, sa ilang track record, sa ilang lifestyle kay gani kung ang usa ka kandidato daghan kayog chicks, daghan anak sa
Gawas. Oh. Unya moingon siya nga. Apay gisaaran. Alagaan ta mo, alagaran ta mo. Di magani niya maplastar yang pamilya. Unya kamo na inoon sulbaro niya yung imong problema nga Kayo di niya kunimo, masulbar oy. yung problema sa iyang balay. O, kana. Sa iyang banay. Mao na isa sa mga dapat atong tan-awon sa pagpili, no? So karon moingon mo, unsa may guarantee? Wala. The guarantee that we can give you is the track record sa matag kandidato og ang pulong nga mogawa sa among mga kaning every word that comes out of our mouth is the only guarantee that we can give you. But mao ni dapat ang buhaton nato kung naminaw mo no karon. Kung ang inyong mga gipili sa una pa lang nga termino, why ayo, why pulos, sama sa usa ka disposable diaper, kung nahugawan na, dili na ninyo na gamiton balik. Ayaw, dili na ninyo kanang butaran balik. Mao na gakaanad, walay pagtagam kay butaran man gihapon bisag way pulos, bisag way agi. Dapat one term lang kung way agi, pulihan aron ang mga politiko magbinantay na sila nga hala, dapat daay magtarong ta, dapat daay mag-perform kita. Kay ang the only language nga nasabtan sa mga politiko kanang language of ma-reject o dawaton sa katawhan kay kabalo ko ana kay akong papa politiko man sad. O wag gid nako nakita akong papa nga naghilak bisan pa sa pagkamatay sa iyang mga ginikanan, siguro naghilak og sikreto. Pero pagka-pilde niya, pagka vice mayor niya, gidagan man siya kay nahuman naman yang 3 terms as councilor sa Zamboanga City, gidagan siya vice mayor, napilde siya. Tulo yang luha kay ngano. Kana bitaw nga mapildi ka sa election is a sign of rejection, wala ka giganahan sa katawhan, especially kung incumbent ka. So kamo mga incumbent, kamo katawhan, kung kaning atong mga incumbents, why ayo, why pulos, ayaw na sila butare. Kay kung inyo nang ibalik sa posisyon, nagpasabot lang nga, niuyon mo sa ilang mga pagpasagad, sa ilang kanang mga kahiwian nga gibuhat sa ilang posisyon. Gwapo imong sample nga diaper kay kada bitaw mga responsable nga baso nga sa kape ibalik man pro diaper ibalik man nimo. Sada gyud sada. Unya ngano kanang balik-balikon man nato nga sila ra ba di ang tao. Sila, for example sa Cagayan de Oro there are 700,000 nga katao diha. Unya 18 ang councilors ang 21 ka opisyalis yung pilion. Kana ra ba di mga mayong laki diha nga kanang nakalingkod na og kanang gabalik-balik lang og dagan sama kanamo. Kung naay mas maayo pa kaysa sa ako kana inyong pilion dili si Baban. Kana ako mauna akong hagit kaninyo. Kaya ang atong giapas diri ang kayuhan man sa katawhan. So we offer ourselves believing nga ang atong mga programa superior sa atong kontra. Pero ang ato lang advantage over them is wala tay mansa. Wala tay kanang isyu. Kanang mga nakalingkod na mga isyu ng utang, gibinlantag utang, wala gigamit og insakto ang kwarta sa katawhan. Kayo kunimo, oy. Nagpasagad, wala kita giayudahan, giuna pa ang pagpa-increase sa ilang mga sweldo, na kamo na lang. Dayon mo paninuntuan ng mga tawhana. We always end up with the kind of government that we deserve. Kung atong gobyerno bulok, tungod kay kita mga butante, bulok man sad. Kini bang problema sa Cagayan de Oro? Amot na kabalo ba kani kini una ni tubig kay grabing winaswasay gid yung tubig. Kini nga problema sa tubig sa Cagayan de Oro, des inyong barangay, wa pa mo makasinatili ako mawala tubig? Mawala. Abi ni mo, mao ning irony ha. Ako katugan og tinuod. Tubig. Ang Cagayan de Oro 60% nagsalig sa mga atabay. 40% gikan diha sa Kobe kanang tubig nga sa Bubunawan River. So ang atabay sa Cagayan 33 ka buok, 27 niini aktibo pa. Ang unom sa 27 na sa mong barangay. So mao na kung gipasabot nga ironic nga no kay mintras nga ang unom ka sa mga atabay namo sa among barangay, ang gatulo sa among gripo usahay lubog, usahay hinay, usahay wala. Mao na ang problema diha. Ngano kakitabo na siya tungod kay atong mga tabay sa Cagayan de Oro, mga tigulang na. Gabot na og 40 ka tuig. Nga kung ang motorsiklo gani nimo o sakyanan nimo 10 years usahay sige nagakaguba di na gani nimo gamiton bagay. Malit na kag bago kini ginapugos paghihapon nilang atabay nga naman unta ang Cagayan de Oro River. Pwede man na source of tubig, surface water. Ngano dili man kita mag-shift sa surface water. Pugson man nato ang groundwater. Mahal man kayo ang salaan. Dili mas mahal ang magpag-draw sa og tubig diha sa mga karaan nga mga deep well kay ang maintenance sa karaan nga mga makina, di ba? Ikaduha, kinahanglan kag kuryente para to draw water from the ground, ipasaka nimo sa taas. Unya
di makakapundo kay wala man sila yung mga reservoir. Ang kining mga surface water, ang initial lang gasto ang bugat. Pero once naka-set up ng reservoir, ang distribution kaning Bitaw, no? facility, dire-diretso na igo na lang na siya mo gawas, kung kuha tubig sa suba, i-filter, unya i-distribute na diretso sa atong mga water distribution companies. wala ba na Sama mahunay? sa COWD ha. Ano wala ba na mahunay nila? Naay politika og naay kwarta involved diha. Okay. Naay kwarta ngano nagkuan man ngano nag-resort man sila sa Kobe. Ang Kobe kanang Power Roy ga-supply og 40% or about 100 million liters per day sa demand sa kasambuang Cagayan de Oro. Apan ang sa pagkakaron up to 80% lang ang ginapalit sa atong Cagayan de Oro. Ang rason, may problema sila sa ilang panalaki. So nagpasabot nga dili may pagpadagan kaya ngano negosyo ka sa ang imong negosyo tubig mag-short magka-problema pa ka sa finances. Nga tubig na imong negosyo mao nang pinakagamay nga kapital imong gikinahanglan ka isa ra ka mag-set up sa mga pipes sa mga distribution system nya once nga naa imong kontador diha kada motulo diha i-bill na lang ka kada bulan unya pila na kabalayan pila ka concessionaires in Cagayan de Oro there are about 100,000 concessionaires kana nga bayad og tubig sa atong water district. Ang ilang kabasulod permi kini mga private nga company nga nag-operate sa Cagayan de Oro? Walay kalabutan ka na sa mga nag-operate. Actually, magpasalamat kita na mga giabot nga private okay. companies. Pero kung kita pilion, ang ako unta gusto nga atong itap nga invest kana mga local nga investors ang gihapon nato. Dili ka ng mga mugikan dito sa Manila. Ngano kaya man na sa atong lokal. Diri sa Villanueva, grabe ang tubig. Ako swimming pool ya, tubig na gikan. Okay, kunya ang diri bag-o pa sa PBDEC, pagkalingkod diha ni Pompi Lavinia isip administrator, nakasulod siya sa usa ka kaning agreement with sa duha ka private company. Ako nalangan lang kung wala ko masayop ang Equiparco Pangilinan Group nga mag-produce sila og 50 million liters per day para sa industrial Cagayan zone. de Oro. Dili, para diri sa inyo sa sa mga factories, mga industries. Kay kanang tubig importante na sa mga industries. Correct. Kay kinahanglan man nimo isama sa coal plant. Kanang FDC ni sa Philinvest. They need enormous amount of water para gamiton nila sa pagpabog daw sa ilang mga generating sets, sa ilang mga condenser, sa ilang mga dynamo. Munang bantayan nimo halos tanan factories, diya sila sa Daplin Suba, Daplin Creek kay kinahanglan man silang tubig. Correct. Para mapabugnaw nilang ilang mga makina. So, muna kanang mga industries ga-compete pud kana sila sa panginahanglanon sa katawhan sa mga household for water. So that is why kinahanglan gyud tanan nga possible source nga atong matap atong i-protect, atong isiguro nga dili matandog kanang dili compromise no alang sa katawhan kay kita kuway tubig di ta mabuhi. Kung imo pud ma-notice tanan mga civilizations nga naglambo tanan mga lungsod pirmi gyud na sa lugar nga nay tubig. Kung walay tubig walay lungsod diha, walay mamuyo diha. Kana ang bundok ang bukid walay tubig di pila ra ka tawo na dito sa bukid. Okay, mamiraw sa tagpahinumdom pagbalik na to daghan kita mahibawan ka Nixon Baban mga ikala. Gwapo tungkis karon kay daghan tag mahibawan di lamang sa iyang grupo may gala kundi pagka-critic po Dias Mayor ato ning isgutan pagbalik na to ganong initado kay isang Moreno pagbalik na to diri sa atong panaguban sa programang Abante Luzon extension ta mga ikala sa Morning Drive apan padayon ka muna paminaw diri sa 97.9 Power Radio. Kini ang Sayang Corporation Bantay Radio 97.9 Power Radio Villanueva, Misamis Oriental. Ali nakamo sa Karampakan 83, Alisabaw, sama sa RM, Siki, Bulalo, Tinola ug Bisayang manok, kinulang isda sama sa Bariles ug dugang paniana, adunok sila'y lechon manok ug liempo. Ang Karampatan 83 anaan na himutang sa may highway Katapunan, Villanueva. Ali na mga onaras sa Karampatan 83. Nagpakita ka ba o
eksperensyado ug pulidong mananahi gikan sa Luzon, Visayas ug karon ania nagayod sa lungsod sa Villanueva. Mao ang Teresa's Tailoring ana nahimutang gilid sa may health center at gayud sa Villanueva Lying-in Center sa poblasyon 3, Villanueva, Misamis Oriental. Ang Teresa's Tailoring usa ka eksperensyado ug swito sa tanang klase sa patay sama sa school and office uniforms, teachers uniforms, security guard uniform, apil usar ang mga klase-klaseng pantalon ug uban pa. Ang Teresa's Tailoring gipanag-iya ni Mr. and Mrs. Gregorio Obiri Teresa's Tailoring. LV General Merchandise. Ang LV General Merchandise nagbaligya og bugas, grocery items ug gamit para sa balay. Kaya na sila'y hardware. Nagbaligya og simento, plywood, electrical supplies, gamit para sa tubig ug materials para sa balay. Ang LV General Merchandise anaa nahimutang sa merkado publiko sa Taguluan, Villanueva ug Gasaan, Misamis Oriental. LV General Merchandise, owned and managed by Kagawad Elvisa Matutis. LV General Merchandise. BG Max Coffee Mix na bisan og taas ka og sugar, kining BG Max Coffee Mix may gala garantisado tungod kay stevia ang gigamit niini pagpatamis. Sa dili sa delikado sa imong sugar nga taas kayo, kadunay kang makainom, makapalit og makagamit niining BG Max Coffee Mix. Ikatulo na itong produkto mga gala mao kining aroma oil. Daghan usab mga testimonya igsuon nining aroma oil. Nga epektibo, garantisado, og barato og milagroso. Matod pa ni Pastor Dan Galyo gyapon mga kaigsunan nga gamita kining aroma oil. Maka-allergy ba? Walay allergy ang aroma oil. Nga naman kay klaro nga pure herbal, walay gamit ka pintal ug unsa ba diyang haplas. Pwedeng gamiton nimo kinis mga buros o katong bag-ong nanganak. Kung misis kay bag-ong mga nanganak, makagamit nining aroma oil. Halang ba na power oil? Ang aroma oil may pagkahalang. Kanang mahiligon ta og halang, magamit gana apan tamis nga magmahal. Sama gyapon ni kung higala nga halang siya, aggressive siya, pero tamis siya sa pagserbisyo. Ana ang serbisyo o katamis o kahalang sa aroma oil. Kung sa gamit ka mo ning aroma oil, nga mapalit gihapon nili sa Sibihan sa Bantay Radio, dili sa may barangay Katipunan, Villanueva, Misamis Oriental. BG Max Coffee Mix, mapalit gihapon nili sa atong Sibihan. O ang BG Max Capsule. Wow, grabe kayo ha. BG Max Capsule. Garantisado, epektibo, milagroso o barato. BG Max Capsule. Kini ang Sayam Corporation. Bantay Radio 97.9. 97.9. Power Radio. Power Radio. Villanueva, Misamis Oriental. Okay, padayon ka muna paminaw diri sa 97.9. Tiwas ta mga higala. Gwapo gini karon nga diskusyon nato kay number 1 ko ning critic ni Moreno. May papaminaw din mo diya sa City Hall. Di ba sila minaw kasi sila panaway nato diri sa Power Radio mga higala. Sige lang magpanaway kay ay mo kabalaka kay gadakan para mo diri sa Misamis Oriental may igsoon. So diri nganong paminaw nimo kagawad murag bisprin man kang Moreno nga so na bisprin man gid mo nya karon gibisprin man kanya pa kay sa social media. Abi nimo Roy, hilay man ang atong pagka-kritiko. Wala man nagpasabot kung kritiko nga dautan. Kay kita kung maayong binuhatan, daygon man nato kung hiwi, dili pud nato dapat ubanan atong sawayon, atong batikoson. So kung moingon ka unsa may maayo sa gibuhat ni Moreno, daghan kayo pud kung masulti kanimo. Correct. Usaan na ang sa edukasyon, no? Kuira na lang kanang mga acquisition niya sa mga luna para sa mga buildings o ang kanang pagpatukod sa mga buildings kana ato pa nang ipa-imbestiga kung kita makadaog pero ang katuyuan nga makahatag og makatukod og daghang nga classrooms wala problema. Wa gwapo kayo na siya. Nga ikaduha kanang iyang ease of doing business. Kanang karon maglukat kag business permit, di na ka maglisod, di na magdugay. So ato nang ihatag ang credit kaniya. Sa una dugay pila ka oras usahay maabot pa duha ka adlaw. Kini karon 15 minutos 30 damos humana. Okay. Di gwapo kaayo. Pero dili pud maayo nang iyang gibuhat nga kanang striktohon niya ang mga negosyante, dili niya tagaan og amnesty or tax reprieve o dili niya i-extend ang deadline nga naglisod magani ang mga negosyante nga makabangon karon kung suroy lang ka sa downtown makita nimo halos
kada kanto na ay for sale, for lease, for rent, ana mga luna kay nangalugi na lagi ang mga negosyo. So di kana unsa man ubanan di ay nato ng mga ingana nga klase nga pulisiya di dapat nato na sawayon. So ato iklaro no, wala nagpasabot nga kritik kita nga dautan kana siya. In fact ang kritik naggugma sa iyang lungsod sa iyang dakbayan mao nang gapakabana saba-saba siya. Ang dili maayo sa kritik kanang i-appeal ang personal nga kinabuhi. Kay sukat-sukat wala ninyo na dunggan nga hilabtan nako yang personal nga kinabuhi. Bisan pa nakakita hinabaw-an, di tamang hilabot ana. Bisan sa iyang pamilya, iyang anak, wala tay di tang gahilabot di man sa ta perpekto. Pero ang atong giatake, atong gi-criticize ang binuhatan dili ang tao. Di ba? Kung dili maayo bisan kaniya ako mga kauban sa coalition karon nag-uban mi kay nagiusa mi sa among katuyuan nga makadalaw kabaguhan. Pero maabot gani ang panahon nga mawala sila sa among kasabutan, di malikayan nga kami nasa mga kontra na. So nang gwapong koalisyon kay mag-check na check and balance, na tig-remind bay medyo nakalimot ka sa atong gisabutan. Si Moreno nakalimot yun sa among gisabutan. Pag-uban namo in 2013, 2016 kay siya may nag-convince ako nga mudagan balik, dili na magidunta ko. Gidagan kita. Siya ba'y nausab karon kinsa may mga kauban niya katong mga tao nga kusog kay mo libak niya. Katong mga di pa kasweldo karon kay gidisallow sa COA ang ilang katong giaprubahan nila nga skantel kaniadto. Karon iyang mga kauban, iyang mga kaabag, ang iyang mga tinuod nga mga kaabag katong niuban sa iya tungod sa prinsipyo, tungod sa tinguha nga makadala og maayo nga pangagamahanan sa Cagayan de Oro, halos walay nabili niya na. Daw sa intriga ba? Kanang maritis gapon siguro ba? Political expediency, political survival because ang iyang understanding of politics is mugamit og political forces para ma-perpetuate niya iyang kagalingon sa gahom. Dapat ang mag-perpetuate sa usa ka politiko sa gahom ang iyang performance. If naa siya ay kaning misconception about unsa gid ang tinuod nga performance, that's where the trouble begins. Kay yang pagtuo basta dagan building, dagan mall, mao nang kalambuan. No. Dako kayo ng question mark. Ang Villanueva, walay mga buildings, walay mga dako, walay mga malls, pero makasulti ka nga malambo kini siya kay mga tao diri nay trabaho. Trabaho. Unsa ba gyud ang sukdanan sa kalambuan sa usa ka lugar bisan mo adto ka sa mga mga dato kay nga mga nasod sa gawas. Ang quality of life, ang kalidad sa kinabuhi sa tao kung makakaon sila insakto katulo sa usa ka adlaw di maglisod kung magsakit ang ilang mga anak makapaeskwela sila, ang gobyerno makaprovide og insakto mga basic services, malipayon ang katawhan mao na ang sukdanan sa kaning kalambuan. Dili ka nang daghan kay malls unya igo ra man ka musulod magpabugnaw, di magani gyapon ka makakaon sa sulod ka way kay budget manggawas ka dito ka sa gawas magkaon og quick og kaning fishbowl. Kay wala may kwarta ang mga tao pero kamo diri sa Villanueva tungod kay daghan mog industries, daghan pabrika, ang mga tao na mga trabaho mas gwapo pa ilang kinabuhi kaysa mga tao nga dito sa among sa Cagayan de Oro. Pero giklik siguro kina imong pagka kritik kunuhay dia ni Moreno, intag kunuhay kini wa man na personalan imo, ang imo kuara man gyud ang pag istorya sa tinuod. Usab gyud ang tumong sa pagkritik. Ang tumong is gusto nimo nakita nga dili maayo, gusto nimo usabon. Madunggan niya. Yes, og hagit ka na, challenge na ko ang kuan pod gihagitan. He will take it constructively. Dapat ang iyang isukli, ibalos, performance. I-prove niya nga sayop ang kritiko. Nagisikat man kakayaman kang gikuan nga kanisi baba na ako ni nga. Amo man na yang pirmi nga ibira, personal man. Ingon dayon siya nga politically motivated, managan na sila. Tanawara, ang duha nga kauban nako nga giingon niya nga nidagan ba day si Doc Bob Osion, nidagan ba day si Attorney Mark Mandig. Bisan gani ako, di gani ko gusto mo dagan, reluctant kay kumudagan kayo, di na ko ma-afford ang pagdagan balik. Although gusto ko mo daog, pero di na ko gusto mo dagan kay kabalo ko lisod ko mo makadaog. Mga pobre nga kandidato sama kanamo lisod kay makadaog sa kaning bugnong lugay noon nga ang kwarta dako kay nga factor sa kadaugan. Pero nagsalig ako sa leader nako karon nga ingon siya lahi na karon kay ang tao karon nakamata na ang ilang gusto tinuray nga
kanang kausaban sa atong city, and I think this time you'll make it. So I will take that word. Dili na ako pakaminusan ang kaalam, ang wisdom sa mga kagayanon. Na ay hantungan, na ay limitation ang inyong pag-abusar sa mga kagayanon. Sakto na inyong patinunto. Kabalo na ang katawan sa inyong kanang style. Nakita ka na siya sa panahon sa pandimbya, inyong gipihig ang ayuda. Diha makita unsa gyud ang sulod sa inyong kasing-kasing. O sa obserbasyon nimo ning issue sa basura sa kagawad no. Mayo ba ang inyong facility sa basura diha kasi inyong barangay padulong dito sa inyong landfill area to taas o sabay dagan ang inyong basura diha? Ang halos katunga sa problema sa basura sa pagkolekta sa basura sa barangay namo, ang city ang gakolek ana ang problema. Dako kayong problema namo sa among garbage collector unit sa collecting unit sa Cagayan nga ang IPM. In fact, tingala bitaw ko nga ni sulod pa na siya kontrata sa construction. Kaya ang City Library katong 300 million sila may nangontrataan ng pag-construct sa kaning basement no nga nagkantidad na kuno og 100 million gikan kana sa 1 billion nga giutang ni Mayor Moreno at that time nga pahumanay na iyang termino. Dako kay na nga hisgutanan na sad. So kung ato maghisgutanan ang basura, wala gid matutuki sa among gobyerno karon sa dakbayan ang basura. Dako kayo hukaw kayo ang Cagayan de Oro karon. Nganong baha kayo ang Cagayan de Oro kung magulan? Siyempre ayaw na magbaha kung magulan. Kanal taas kayo na nga tubag. Pero dili lang pud nako entirely isad-an ang atong city government. In the first place, ang Cagayan de Oro is a river, ang iyang terrain river basin moral planggana. Di gid malikayan bisag padili maulan sa Cagayan basta maulan dito sa bukid. Ang tubig dito sa ibabaw sama nangikan sa Kalatungan Range sa Mount Kitanglad ug sa Del Monte. Diri gid na sila paingon sa atong kasubaan. So kung kusog kay tubig dito og taob ang dagat, away ang may tabog yun ana mo mag-backflow ang tubig mo bahag yun ang Cagayan. Dapat nauntay vision ang atong gobyerno. Kabalo na sila nga ingana ang city di tugutan paghihapon nila mga development nga may tabo diri sa ubos. Nag-expand na unta sila dito sa ibabaw dito. Basig sila di kando kailan bala ito nas bukid. Mauna akong gisulti, mauna akong advocacy kung karon masabtan sa katawhan. Ang gusto ni Nixon Baban balanse ang kalambuan ang development sa kinayan dapat nahiuyon sa kinaiyahan. Kung nakita mo nga nagasigig baha diri, gitugutan pag yun nimo ang mga buildings ng mga magdaghan diri sa ubos at the expense of katong mga nagpuyo diya sa palibot sa mga building sama sa Agora, sa Makabalan, sa Puntod, sa Lapasan. Kada mag-ulan bisag hinay gaabot og tuhod, moabot paghawak ang tubig. Ngano kay naanagot ng mga dakog mga structure unya wala pa in place ang mga kaning mga drainage system nga maka dala sa tubig so mga surplus water dito sa atong dagat. Mauna nga kay tabo karon nga tanaw na ng mga irony kaayo kanang mga dako kay mga malls naay mga basement parking makapark og pila ka libo nga sakyanan diha sa ilang ubos pag muulan og kusog magbaha na sa gawas ang ilang basement dili ka kabaha pero ang mga nagpuyo diha sa palibot grabe na ang baha. See, ang development should be balanced, should always take into consideration ang mga stakeholders. Number one, ang mga lumulupyo, ang atong mga yanong lungsuranon nga kanang dili makapuyo sa Xavier Estates, kanang nagpuyo lang diha sa mga Lapas 1, Lapas 2, Santo Niño, Santa Cruz, sa Lapasan, di ba? Sa Puntod, sa Makabalan. Mga yano nga lungsuranon. Dapat kana ang consideration sa atong government when they plan for development. Pero kani wala may plano. Sige ra pasulod og mga negosyante. Unya atong mga local investors, atong mga local businessmen nga sarado na ang mga negosyo. Ang nangusulod ang kaning mga dagko kay mga businesses na kung makaganansya, ang ilang ganansya dito man na ibalik sa ilang mga head offices, dito man sila mag-expand. Dapat tagaan yun og priority. Mauna akong gisulti ganiya, usa sa akong programa, Cagayanon First Policy. Atong i-set up ang policy nga dili madihado ang mga taga-Cagayan de Oro. Kung naay mga trabaho, dili naay pulisiya siguro nga 60%. Unahon sa ang mga local residents, kay kung naay mga vacancy sa trabaho kanang mga taga Lanao, Cotabato, Agusan, muari man na sila mga apply. Unya dili man na sila mubiya sa ilang pila bisag di nakakaon kay gikan guna sila sa layo. Ang mga taga Cagayan kung gigutom manguli sa pagbalik wala na nakuha ng
na hire na tong mga tagagawas. Mao nang ending ana kita diri jobless. Nya karon katupon mga na-hire na nagpuyo na diri, diri na makapamilya, di mo dagan ang populasyon magsakit, kulangan na atong mga ospital, mga kama sa ospital. Diri na mag-eskwela ang mga bata, kulangan na atong mga classroom. Dili gyud dato masulbar ang problema sa Cagayan. Kung dili sa nato kanang wala tay komprehensibo nga plano para sa development. Dapat unta ingana ato paglantaw aron nga kanang dili mabutang sa kanang dako kay nga kompromiso ang mga lumad, ang mga Cagayanon, mga tao nga i-embrace ng Cagayan isip ilang lungsod. Sa mga livelihood project diya sa imong barangay, unsa imong matambag po kung umaabot kanang mga hot mama nato nas panimalay, unsa imong panlantaw po ani nila gawa sa imong abokasya kining sa kinaiyahan na kagawad? Kanang ako mutugan ko nimo tinuod no dili kita expert sa tanan nga butang, dili ko mo magpakaron ingnon nga nakaibalo ko sa tanan mga solusyon sa problema nga giatubang sa atong mga katilingban, especially kanang mga i-mention nimo nga mga mothers, no? So ako na estudyuhan kung kinsay nakdalaan na mga matabangan nimo. Ako ang suportahan. Estudyuhan man na siya. Pero sa pagkakaroon, kung mangayo ka sa akong opinion, dili ko magpataka o mahatag. Dili na ako, wala ko'y kaalam. Dili na ko nga expertise. nasayod, pero kung membro ka ng City Council, makatabang makagduot sa mga komitiba nga din asa silang island Correct. jurisdiction. Kuan ko ang City Council, 16 16. plus ABC President o Grabe, SK. no? So 18. Siyaro nga sa 18 kung magkahiusa rami, mag-collaborate mi, ang among among tumong, among tinguha para sa kayuhan, I don't think nga mapihig ma-shortchange ang katawhan sa serbisyo. Kini bang karon sa Cagayan de Oro? Ako man ang pirmi kaka-interview si Kagawa Roldan Suan. Mura bag usa pa ba City Council kay mura bag usa ray magbuot? Actually, duha na sila diya sa City Council. Si Bebot Rodriguez nga daghan kay mga maayo nga mga giduso nga mga balaudnon nga wala gitagaan og due course. Ang kang Bebot na lang isa diha ang mental health ordinance. Kana kung naprubahan pa na daghan na unta mga kinabuhi nga na luwas, no? Kay tungod kay sa kalisod karon og kaning atong bagong atong generation karon, ang mga kabatan-unan ang coping mechanism nila sa mga problema sa depression minus. So daghan kay kahikog, break lang sa uyab, hikog na magka-problema sa eskwela tungod sa module di kaapas, maghikog na dayon. So kuapog yun unta tong balaod nga giduso ni Councilor Bebot Rodriguez apan tungod lagi sa politika. Lagi no? Nya karon ang kaning mga magsisibya dito sa Pikas, magsigig bira nga zero ordinance kuno si Attorney Lordan Suwan ug si Councilor Bebot Rodriguez. Come on. Kamo ang nag-deprive sa kining duha nga councilor nga mag-shine pero ang katawhan na kay balo. Nga tanawra unsa may inyong mapasigarbo nga legislation kanang utang nga 1 billion nga gi-approve ninyo December na kanang last day sa inyong session or kanang inyong salary increase giuna pa ninyo kaysa sa ayuda ug karong tuiga naa na pud ng problema sa ayuda unahon na sad ninyo ang inyong salary increase for 2022. Pastilan. Dapat magmata na ang katawhan ana. Unya kaning atong ilang mastermind ana kay maoy mayor dili man na niya mahimo tanan ka ma-prioritize ang iyang mga kanang mga pet projects over ang interest sa katawan. Kung wala giubanan, wala gi-emboldened, wala gi-enabled sa mga konsehalis nga kunsabo. Okay, Kagawa, naman tayo og oras no kada pa man tayo mga lain nga mga segment. Hinaut unta nga di lamang kay karon ra ta makahinabi kung nakay bakante dito kung mga Friday makasuroy ka diri para usab nga masayran sa katawhan ang imong yung mga plataporma de gobyerno. Sumotoy klaro kaayo nga nganong ikaw kinahanglan ipilion karong eleksyon unsa may imo ikagat sa katawan, go ahead. Daghang kay salamat sa igayon nga igahatag nimo kanako ako gipaspasan ako pag-istorya aron nga maximize nako ang gamay nga oras nga hatag nimo kanako. Kanang ang ako gyud gusto nga may tabo karong election is to educate nga ato dapat pilion ang kinsa gid angay to kiun nato ang background sa ato mga kandidato, tanaw nato ang kaagi nila sa panahon nga naglisod kita unsay ilang mga priorities kana usa sa mga dapat nato i-consider kung gipihig kita sa ayuda nagpasabot lang nga dili kita ang priority. As far as education is concerned, ako gusto ipabot kaninyo nga pinaagi sa usa ka panultion nga gi-share sa ato ni Attorney Ruben Canoy matud pa niya
ang nasod nga nasayod makahatag og sani kabaskog o makahatag og kabaskog sa demokrasya. Apan ang nasod o lungsod nga mapasagaron makapukan sa Atong kagawasan. So importante kini nga piliay. Kinira ang kanang exercise nga tabla kitang tanan. Pinakadato nga tao ang pinakapobre mo adto sa presintuhan usara ang ihap sa ilang boto. Dili nato sayangon kini nga higayon nga kitabo lang once in 3 years. Daghang kay salamat kanimo Power Roy ug sa tanan nimo mga suki tigpaminawan sa inyong gobernador, sa inyong mayor, gobernador sa probinsya, sa inyong congresswoman nga si Juliet Uy, sa inyong mayor diri sa lungsod sa Villanueva. Daghang kay salamat o saludo ako sa inyong mga accomplishments, no. Hinaot nga magpadayon kini. Okay, salamat kayo Kagawan Nixon Baban. Unya mabati po ninyo sa atong YouTube channel Roy Labunos Vlog o sa atong mga platform presentation may gala. Okay, doon na po tayo replay ni ini mga kaigsunan. Inyo ning mabati ang atong replay. So, ugma sa Sabado sa buntag. Atong i-replay nga bantirong sud alas 9 paingon sa alas 9, alas 10 may gala ugma sa Sabado katong wala ba bati. Karon may gala, doon na tayo replay sa atong FB account mga gala dinhi sa atong sibihan. Daghang salamat. Wala po tayo kong oras sa itong panaguban sa Abante Lungsod, sa ngalan sa Tibok Puwersa, sa Abante Radio, sa itong mga Power Radio Spiders Team, o sa itong Siam Corporation. Daghang salamat, kiniramang si Roy Labunos, pagkaingon, maayong buntag, katawan sa Dios, kanatong tanan. God bless. Kini ang Siam Corporation. Bantay Radio 97.9. 97.9. Power Radio. Power Radio. Villanueva, Misamis Oriental. Ali nakamo sa Karampakan 83, Alisabaw, sama sa RM, Siki, Bulalo, Tinola ug Bisayang Manok, Tinulang Isda, sama sa Bariles ug Dugang Paniana, adunok sila'y lechon manok ug liempo. Ang Karampatan 83, anaan na himutang sa may highway Katipunan, Villanueva. Ali na mga oras sa Karampatan 83. Nagpakita ka ba og eksperyensyado ug pulidong mananahi gikan sa Luzon, Visayas ug karon ania na gayud sa lungsod sa Villanueva? Mao ang Teresa's Tailoring, anaa na himutang gilid sa may health center at banggayud sa Villanueva Lying-in Center sa poblasyon 3